ang Istorya Pinas. Sa NBI, pinapaimbisigan. Sige, kulong nyo! Pinakamaganda dyan, kulong nyo! Kulong nyo si Inday. Tanginan ninyo, hindi nyo kami matatakot. Kami mismo, sa FGF, hindi nyo kami matatakot. Mga gago kayo. Naghihintay lang yung grupo ko naghihintay lang. Tanginan ninyo. Gago kayo. Tapos sa AFP, nabi ko na ba yun kay Marcos? Dapat ang sinabi mo, Marcos, huwag nyong gagalawin si Inday. Hindi mo ginaya si Duterte, no? You still respect tong tanga na to, kahit tanga, you still respect her because she is the vice president. She was elected by the people. Sabi ni Duterte yun kay Lenny. Ikaw, ha? Babanata mo ng hindi pwede kung kaya nilang i-threaten ng isang presidente, how much more ang malit na Pilipino. Gago! Kung kaya nilang nakawan ng ninanakawan nila yung wala talaga yung reasoning mo Bobo ka talaga pangag ka binabasa mo wala ka, hindi galing sa puso binabasa mo tarantado. Saka nakakita. Alam mo, binaboy mo yung Office of the President Hindi ganyan ang tingin ko sa Office of the President. Taragis ka, hayop ka. Pati kayo, Kongreso, binaboy nyo yung Kongres, hayop kayo, kontem kayo, yayabang ninyo. Mga bopol naman kayo, mga tanga. Mga hayok na hayok kayo sa kapangyarihan Okay, ang issue, mga kababayan, ang issue, ang presidente ninyo, nagdodroga. Yun ang issue. Tapos, nagnanakaw ang Kongreso ninyo. Yung mga politiko ninyo, nagnanakaw, kanya-kanyang nakawan. Tapos nun, ang pag-asa nila, na mawala sa pwesto, ang pag-asa ng kababayan na mawala sila sa pwesto ay si Inday Duterte. Si Inday Duterte, tangina ninyo. No? Kaya kinakailangan nilang pigain si Sara Inday. Ngayon yung ginawa ni Inday, nagsalita, no? Is she a threat to national security? Of course not. Putangina, sino nag-a-advise diyan sa presidente national threat, no? Ang threat to national security is a president na nagdodroga. That is a threat to national security. Corruption is a threat to national security. Corruption, a threat to national security. Kasi pagka nagnanakaw ka, hindi umaabot sa mga kababayan natin ang dapat na serbisyo. Hindi nabibili ng armed forces yung kanyang dapat bilhin na equipment. Therefore, mahina yung armed forces. Kaya threat to national security. Hindi nagagawa ng gobyerno yung dapat niyang gawin in terms of services, in terms of delivery ng mga dapat, basic needs. Yung food security natin, import tayo ng import. Therefore, yung pagnanakaw ng Congress is a threat to national security. Yung droga na yan is a threat to national security. Mga hinayo pa kayo? Congress is a threat to national security. Yung ginagawa niyan, nandyan yung NPA. That is a threat to national security. Bopol, kayong lahat. Tangina ninyo. Tapos pipilit nyo, Inday is a threat to national security. No, Inday is a threat to your political ambition. Mga gago. Tangina nyo, gagaguhin nyo taong bayan. Inday Sara Duterte is a threat to your political ambition. Is a threat to your activities of corruption. Tangina nyo. And we will polarize. Para kay Inday, maggago kayo. Gago talaga kayo. Gigil na gigil ako Okay. She is not a threat to national security, mga kababayan. Tandaan nyo yan. She is a hope of this country. She is the hope of this country. Tandaan nyo yan. At doon kami tayo. Wag na wag nyong sasaktan yan. Wag na wag nyong sasaktan yan. Kasi papatayin namin kayong lahat. Uubusin namin kayo. Yan ang threat sa presidente. Putangin na nyo lahat. Subukin nyo kami ngayon. Gago kayo. Tangina ninyo. The only reason kaya kayo nandyan is because yung taong bayan tanga. Hindi kumikilos. Hindi the people of the Philippines cannot get their acts together. The people of the Philippines do not know their power.
All power emanates from the Filipino people. All power. Tangina nyo. All authority comes from the Filipino people. Tapos ganyan kayo? Armed Forces. Armed Forces. Sorry pero alam nyo, dapat noon pa. AFP, Browner, General Browner, Omet, at PNP, General Marbil. Last call na to, last call. No? At sa mga opisyal at mga tauhan ng Sandatahang Lakas at ng Philippine National Police. Huling call na to Noon pa dapat kayo tumayo. Noon pa. Pinagbibigyan namin kayo pinapanood namin kayo Galing kami dyan sa loob Pinagbibigyan namin kayo. Parang isang dating Pangulo na sabihin na kakausapin niya ang AFP at magbibigay ng options. Hindi nyo ba nakikita na the president, the former president is becoming excuse me, yung mga aso tumapanik the president is being desperate already. Parang kakausapin yung mga junior officer, kakausapin yung mga bakit hindi na makausap? It is an admittance na the president, the former president believes na corrupted yung hierarchy ng armed forces. Kaya kinakailangan kusapin na mga junior. Putang ina. AFP last call, PNP last call. Every day na hindi kayo tumatayo para sa taong bayan, every day na hindi kayo tumatayo para sa taong bayan is a day closer to being a narco state or a communist state. Parehas, pagsamahin nyo na, narco-communist state. Every day that you tolerate, you are tolerating. Every day that you are tolerating this wrongdoing in government, you are tolerating a president who is taking drugs. You are tolerating an addict president. You are tolerating a Congress na nagnanakaw, abusive of powers. You are tolerating. It means you are with them. You are not with the Filipino people. Kaya last call, armed forces. Makinig kayo sa akin. Nakaset up yung bansa natin para civil war. Kayong mga Pilipino, makinig kayo. Kayong mga madada ng mga Pilipino, makinig kayo. Putang ina, panay salita-salita, panay yabang Hindi nyo ba naisip na tayo magbabanggaan tayo lahat? Kaya AFP, PNP, pigilan nyo to. Pigilan nyo. Mawawalan kayo ng papel pagka hindi nyo ginawa yung papel ninyo. Ano yung papel ninyo? Papel ninyo ay you support and defend the Filipino people. You defend the Filipino people. You uphold the Constitution. Ang ginagawa nitong mga putang ng mga politikong to na tinotolerate ninyo, they are now using the Constitution. No? Binababo nila, ginagago kayo, ginagawa kayong tamukyo. Utusan lang kayo They are using the Constitution to quell the resistance brewing because this resistance ang totoong Pilipino. And you are becoming an instrument of these stupid people in government because you are tolerating them. Tangin na yan. And if we have to draw the line, we will draw the line. Magpatayan tayo kung gusto ninyo. But you have the power to stop this, armed forces. Because hindi kami papayag na mawi tayo sa droga. Mawi tayo sa nakawan ng mga putangin ng mga congressman na yan. Hindi kami papayag. We are that close already. We are that close na mag-declare kami ng revolution. Putangin na ninyo, sabihin nyo, kami, babanatan nyo kami ng rebellion. Putangin na ninyo lahat. People of the Philippines, we the sovereign Filipino people, Constitution, ito lang kayo sa ilalim. Huwag nyo kaming gaguhin, huwag nyo kaming gabitan ng konstitusyon. Tangina ninyo. Kami may-ari ng konstitusyon. Kami ang nagpapatupad ng konstitusyon. Kung kinakailangan namin magkaroon ng court order, kami, People's Court, aarestuhin namin lahat yan. Putangina nyo, hayop kayo. Gago kayo. Armed Forces, ginagago kayo ng mga gagong politiko na yan. Ginagamit kayo. And here you are, nagre-relax kayo. And yung Duterte na matanda, sinasabi, kakausapin yung mga junior officer. What does that make of you?
Kayong mga nasa itaas, panay kayong mga walang bayag. Panay kayong mga bayaran. Yun ang dating eh. Namputya. Ano na nangyari sa serbisyo? Iniwanan namin niya matino. Tapos here you are. Naghanap kayong promotion. Naghihintay. Putang ina. Dapat kayo, ang iniisip nyo, AFP, kung paano matitigil ito. Simple, doon kayo sa tama. Ano ba yung tama? Tama lang yan. Tama ba yung nakawan? Tama ba yung may droga? You get the president to take a hair follicle drug test. That's the right thing to do. Huwag nyo nang hintayin ng taong bayan ang lulusob dyan sa Malacanang. Huwag nyo nang hintayin ng taong bayan ang magpapadrug test. Magkakalasog-lasog yung presidente na yan. Puta na, threat to na the national security, threat to the life of the president. Tarantado! The president is the threat to the future of this country. Putang ina nyo, hayop kayo. Ginagago nyo Pilipino. Nasaan na yung pera? AFP, kung nung pa kayo tumayo, mabebenta ba yung ginto? Mabebenta ba? Kung tumayo kayo, AFP. Matatransfer ba yung 89 billion nung PhilHealth? Ha? Nasaan yung yung Marley Kapan? 250 billion. Nasaan na? Tapos magagastos ba yung budget? Hindi pa tapos ang taon, ubos na yung budget, wala nang pera. Ano gagawin natin? Ano gagawin natin? Tangin na mo. Gago. Tangin ng presidente yan. O tapos magtatapang-tapangan ka ngayon, BBM. Ay, nako. At kayo mga kababayan, panay dakdak, ganyan. Tapos maninira pa yung iba dyan, mga DDS. Yung mga troll, putangin ninyo, hayop kayo mga troll, mamamatay kayo, sabi ko sa inyo. Pag umikot ang gulong, yari kayo. Unahin ko kayo, mga troll, tanginan nyo. Kahit kayo nasa ibang bansa, papupuntahan ko kayo ng mga, mga tauhan ko. Puta, yayariin kayo. Ang tatapang ninyo. Matanggap kayo ng pera, barya-barya lang, ibebenta nyo yung bansa natin. Tanginan nyo. Mga kababayan, ang dyan, hindi ito pasikatan hindi ito paanuhan, palakasan ng boses Ang pinaglalaban ninyo, yung future ng bansa ninyo, yung future ng Pilipinas. Ninakawan na tayo na ninakawan Putangin na itong Congress natin, tarantado, akala mo lalaki ng boto, uupakan nila yung Vice Presidente, 32 million ng boto. Sila tigda 200,000 lang hanggang 300, iba nga 100,000 lang ang boto. Iba dyan, party list lang Anong karapatan ng mga tarantadong yan, na upakan ang Vice Presidente, upakan ng Presidente dati, si Duterte, at upakan ng mga government employee, Office of the Vice President. Anong karapatan nila? In aid of legislation? Putangin ang mga yan. AFP, tigil nyo na to. AFP, PNP, tigil nyo na to kasi kalaban nyo kami. Kalaban nyo kami. Taong bayan ang kalaban ninyo, hindi kayo mananalo. Kayo tumayo para sa taong bayan. At ipakita nyo tatayo kayo para sa taong bayan. Kasi pag ang taong bayan lumabas sa kalsada, lahat kami lalabas sa kalsada. One time, big time. Tatapusin namin to. Anong petsa ngayon? 26 ngayon. Magpahinga kayo mga kababayan. Mag one time, big time tayo. 29, lumabas tayo. Kinabukasan, araw ni Bonifacio. One time, big time. Lahat kayo ng mga Duterte, lahat kayo. Duterte, mismo lumabas ka. Sara Duterte, mismo ikaw lumabas ka. Lahat kayo, pamilyang Duterte. Lahat kayo ng mga follower, mga politiko para kay Duterte, lumabas kayo. One time, big time. Tapusin na natin to. Magpasko tayo ng maayos. Utaragis kayo. At pagka sumagasa sa atin ang PNP at AFP, malalaman natin kung para sa taong bayan sila. One time, big time. Maglabasan kayo sa lungganin nyo. Para lang isang buong bansa, ayusin muna natin. Wala munang negosyo, wala munang mga kain-kain sa restaurant, wala munang mga kabit-kabit. Putang yan. Magano muna tayo, one time, big time. Anong petsa ba yung 29? Ano yung 29? Anong araw yun? Ano ba yun? Wednesday, Tuesday, 26, 27, 28, 29, Biyernes. Alamin ninyo kung saan kayo pupunta. Hindi, sa EDSA ba? Sa EDSA ba o sa Kongreso? Ako, type ko sa Kongreso Gusto ko isara yung Kongreso na yan Putangin ng mga yan. Panay, abusado. Kayong mga PNP, nahaharang na
Kayong mga crowd control. Ha? Kayong mga PNP na crowd control, magsuot kayo ng puti na ribbon. Ha? Para ipakita ninyo, para kayo sa taong bayan. Polis ng taong bayan. Ha? Polis ng Pilipino. Hindi Philippine National Police. Baguhin na natin yung pangalan. No? Polis ng Pilipino. O talang yan. Baguhin na natin. Pagka nakitang nakaputi kayo, hindi kayo sasaktan ng taong bayan. Hindi kayo, protektahan pa ninyo yung taong bayan. Pero yung tumanggap kayo ng order at gawin niyo, titirgasin niyo yung mga tao. Nako, yari kayo sa amin. Yayariin namin kayo. Gusto niyo ng gulo. Hindi kami nagdadala ng gulo. Kayo nagdala ng gulo. AFP, PNP. Kasi hindi kayo tumatayo. Sabi ko nga, every day na hindi kayo tumatayo, you are bringing us closer to a narco state. To a state of communism. Tingnan niyo ginagawa sa Congress. Convicted. Ang putang inang yan, convicted. Nagko-contempt ng isang Pilipino na walang kamalay-malay. Tang inang yan. At in the premise na they're investigating 125 million na OBP na confidential fund. Confidential nga, gago. Tang inang nyo. Tapos yung billion-billion sa presidente, hindi nyo imbestigahan. What kind of legislation will you get out of investigating the OBP na 125 million confidential fund which happened in 2022, 2024 na? 2025 budget ang pinag-uusapan. Tangina nyo. Tapos nun, pipilit ninyo imbestigahan yung isang single agency. Imbestigahin nyo dapat lahat ng agency na may confidential fund, starting with the Office of the President. O, taragis kayo. Ginagamit yung mga posisyon ninyo, ginagamit yung agency ninyo, binaboy nyo eh. Sobra-sobra kayong ng power. Inisita na ako ng asawa ko, mamainit daw ulo ko. One time, big time. Tapusin na natin to. Putang inang yan. Tapusin na natin to. And lahat ng FGF nationwide, mula 29, hintayin nyo yung hudyat ko. Hintayin nyo, maganda kayo. AFP, PNP, ang tanong na lang, lalabas ba kami na armado? Armado. Paggandaan ninyo. Peaceful, sinasabi nila. Peaceful, mga Duterte, sinasabi nila. Hindi naman peaceful ang gagawin ng mga yan eh. Titirgasin eh. Tingnan yung ginawa sa kayo, JC. Tanginang yan. Yun na lang pag-uusapan namin eh. Kung lalabas kaming armado o hindi eh. Kung makikisaw-saw kami dyan. Sa rally na yan na walang armas. For the sake of peace. Peace ba? Kayong mga Pilipino, hanggat hindi kayo lumalaban, naghihintayan eh. Naghihintayan. AFP, hinihintay kayo. Kayo, naghihintay kayo ng AFP. Ano na nangyari? Wala. At habang walang lumalabas, tumatapang itong mga tarantadong kriminal nato sa gobyerno. Na pinalalabas nila na Alam niyo ba, AFP, PNP, kaya ganyan yan, kaya namamayagpag yung mga gunggong na yan. Kasi alam na alam nila kaya kayong bilhin. Alam na alam nila, professional kayo kuno. Alam nila, mga kayo, mga mahina ang loob, mga walang bayag, na dinadanggal yung promotion nyo. Kung ako nandyan, to hell with it, to hell with promotion. Ang paglalaban natin ay yung taong bayan. Ang paglalaban natin, yung future ng bansa natin. Every day that you delay your action, every day that you defer, what you should have done a long time ago for the Filipino people, hindi nanakaw yung pera. Kasalanan ninyo ngayon. And every day that goes by na hindi kayo kumikilos sa armed forces at PNP, you are tolerating, you are showing that you are tolerating the wrongdoing in government. To hell with that bullshit na sinasabing we are professionals. Hindi kami makikasaw-saw. Putang inang yan. You are professionals. Anong klaseng professional yun? Nakikita nyo, ninanakawan yung bansa ninyo. Nakikita nyo, durugista yung presidente nyo. Na hindi nyo man lang sabihin na magpa-hair follicle drug test ka, gago. Lahat kayo. Putaragis. Is that being professional? Ha? Nakawan yung bansa natin. Bangkarote na tayo, nagbebenta na tayo ng ginto eh. Tapos, kita niyo yung walang kahusti-hustisya. Kita yung contempt. Oh, yes or no? Tang-inang yan. Kita niyo yung abuso. At kayo nagtotolerate ng ginagawa ng mga yan. Kaya namamayagpag yan, kaya matatapang yung mga yan. Kasi, pinabayaan ninyo. Pero kami ang bayan,
Hindi kami papayag na ganyan. Hindi kami papayag. Galit na galit ako. Oh. Galit na galit ako. Putang ina nananahimik Tapos ganyan ng mga putragis na yan. Namamayagpag yan kasi pinababayaan natin. At ito yung sinabi ni former President Duterte at kayong mga nagko-comment, AFP na lang ang military na lang ang pag-asa. No! I beg to disagree. Hindi lang military ang pag-asa. Number 1 na pag-asa, taong bayan. Putang ina, because this country that we call Philippines, and this government, Republic of the Philippines that we call a government for the people, by the people, and of the people, happened because there is what you call a Filipino people. The Constitution happened because the Filipino people ratified that Constitution. Meron kang presidente, meron kang vice president, meron kang Congress, Senate, because we voted for them. Wala sila kung wala ang taong bayan. All authority emanates from the Filipino people. Kaya kayo mga kababayan, lahat kayo mga Pilipino, na nag-iisip sa future ng bansa natin, tumayo kayo. Huwag kayong masasayang forces. Puta nang yan. One time, big time. Tangin lang yan. Panay ngak-ngak. Wala naman mangyari. One time, big time. Handa ba kayo mamatay kayo para sa bansa nyo? O panay salita lang? Handa ba kayo? Na pagka niratrat kayo, wala na, takbo na kayo. Kasi gagamitin nila ang PNP tsaka AFP. Gagamitin nila. And you have to stand for your rights, Filipino people. Hindi yung putang na iyak-iyak. Puta na ba? Hindi nyo alam yung ano ninyo, karapatan nyo. Hindi nyo alam yung kapangyarihan ninyo. Lahat ng gunggong na yan nasa ilalim nyo Constitution, nasa ilalim ng taong bayan Hindi under ang Constitution kung hindi ni-ratify ng taong bayan. Ibig sabihin, we ordained and promulgate this Constitution. Binasbasa natin. Binigyan natin ng hininga. Yung aspirations natin as a people. Yung kagustuhan natin bilang isang katauhan Pilipino. Nilagay natin lahat sa Constitution. Anong ginagawa nitong Marcos na yan? Down the line, Kongreso, lahat yan. They have failed us. They have violated the Constitution. Anong gagawin natin? Tatayuan natin. Itutuwid natin. Ano violation ng violation mga pagsasabihin nyo? Rebellion, sedition. Putang ina ninyong lahat. Tatayuan namin ang Constitution. We will implement the Constitution. Putang gago kayo. One time, big time. Tumayo kayo. Hayop yun. FGF nationwide. Tatayo tayo. FGF nationwide. Hintayin niyo yung hudyat ko. Maraming mga gago. Sige, hanggang dito na lang ako. Maraming salamat sa inyong lahat. Pasensya ko na, hindi ko nababasahin. Maraming salamat sa pakulay. Thank you sa inyong lahat. God bless everyone. God bless the Philippines. PNP, last call. Last call. Prevent this from turning into a civil war. The Dutertes want a peaceful transition, but the Marcoses will not allow it. They will use the armed forces and the PNP to suppress the people's initiative, to suppress the rights of the people. Nasa inyo yun Hindi lang AFP, hindi lang military o police ang pag-asa ng taong bayan. Kayo, mga kababayan, ang pag-asa ng bansang Pilipinas. Kayo. 119 million Filipinos. Magpapadikta tayo sa ilang politiko? Magpapadikta ba tayo? Ha? Magpapasuppress tayo sa 200,000 polis na ginagamit nila? Hindi naman lahat yan tarantado. Maraming mababait sa polis. Kaya yung polis, sinasabi ko ay suggest you wear a white ribbon. Kayong mga magrarally, you bring a white ribbon at ibigay nyo sa polis. We want peaceful transition. We have to do this because we are trying to save the country. We are saving the country. Sabi ko nga kaya ganyan yung mga yan, ang lalakas ng loob ng Kongreso kasi alam nila, nabili na kayo AFP, nabili na kayo PNP. Putang inang mga yan. Kaya ang lalakas ng loob niyan, ang sisiba.
Pero subukan ninyo, bumaliktad kayo bigla. Kita nyo kung di nag-alisan yan. At ang instructions ko sa inyo, AFP, PNP, the moment mangyari ito, huwag nyong papayagan lumabas sa bansa yung mga hinayupak na animal na yan. Ano natin, litisin natin silang lahat. At lahat na ninakaw niyan, ibalik natin sa gobyerno. Balik natin sa taong bayan. Tanginan yung mga yan ang tatapang kasi alam nila kayo, mga PNP tsaka AFP, ha? Solve na kayo. Nabusog na kayo. Ha? Hindi, nabili na yung mga nasa itaas. Kung meron pang natitirang matitino dyan, kung gusto nyo, lahat kayo buo. Buo, doon kayo sa taong bayan. Pero kung hahayaan nyo ito na mangyari, wala na. Kami sa FGF, hindi kami papayag na mangyari yan. Sinasabi sa inyo, kami ang insurance. FGF ang insurance. Binibigyan namin kayo ng pagkakataon, PNP and AFP, to rise up to the occasion, the challenges of this time. Kaming mga retirado, putang ina nyo, matatanda na kami. Putang ina nyo, matatanda na kami. Hinayo pa kayo. Nirarayom na. Marami sa amin, 75 plus na. Mga senior ko pa eh. No? Malapit nang amaging kami. Malapit na kaming bulati na lang katapat namin eh. Puta naman, 75 na, pero pumapayag na magpakamatay. Hey! Para sa bansa. Ultimo yung mga MNLF, ultimo lahat ng mga armado nagsama-sama. Ha? Under FGF. Affiliated sa FGF. Bakit? Worried sila sa Pilipinas. Because this is the only country meron sila. Mahirap intindihin yun. The Philippines is the only country that we have. And we better fight for it. Kaya nga nabuong FGF eh. Kasi sa nagbabadyang gera, hindi kami papayag na maupakan ng Pilipinas na walang kalaban-laban kaya nabuhay ang FGF. Tapos ngayon, Lintek, papayag ang armed forces na babuyin tayo ng gusto. Ano ba klase? Sumpa-sumpa kayo. We uphold the Constitution. Tapos ngayon, sasabihin ng gobyerno, sasabihin ng kongreso ninyo, mga magnanakaw naman sila, we demand an explanation. Ano nangyari doon sa pinagbilan ng ginto? Ano nangyari sa budget? Ano nangyari sa putang ina? 125 million CCU yun. At bahala yung COA. It is a constitutional body na dapat nag-iimbestiga dyan sa Office of the President. Bakit ang Kongreso nag-iimbestiga? 2022 pa yon na wala namang budget para nainingi ang Office of the Vice President na confidential fund. Putang inang Congress yan. Tinatanga kayo. Gago ang Congress natin. Matatapang yung mga contempt. Yes or no? Yes or no? Kasi nandiyan kayo AFP sa likod nila. PNP, nandiyan kayo sa likod nila. Subukan yung mawala kayo dyan at magbigay kayo ng statement. Mag-explica kayo kundi manghina ang loob niya. Maiihi sa salawal yung mga yan. Tangina mga yan. At huwag kayong matatakot. Huwag kayong matatakot na tanggalin kayo ng mga yan. Putang ina, sila tanggalin nyo. Magagong yan. Litisin natin sila, mga hinayupak na yan. I-firing squad natin yung mga putang inang yan. Tangin ng mga yan, ang tatapang, nagnanakaw, sila pa matapang. Buhangan na yan. Sila binayolate nila yung konstitusyon at sila ngayon gagamit ng konstitusyon. Yan ang linyahan ng mga kriminal. Yan ang linyahan ng mga putang, mga human rights. Di ba? Mahalaga kay Presidente BBM, kuno, yung human rights niya. Paano yung human rights ng President ni Vice President? Paano yung human rights ni Atty. Laika? Paano lahat yung human rights ni Kibuloy? Lahat ng mga kinontempt nila. Nila Eric, nila Badoy. Paano yung human rights ng mga nag-vlogger na inaano nila? Tinatakot nila. Putang ina ninyo lahat kayo. Hindi kami natatakot. Tumayo kayo mga kababayan. Huwag kayo natatakot sa pananakot ng mga yan. Ginagamit yung konstitusyon natin para supilin tayo. Gagawa, matapos silang magdakaw, matapos silang umabuso, matapos silang gaguin tayo, babuyin tayo, we the sovereign Filipino people, we wanted a constitution na okay, perfect, that will situate yung Pilipinas natin maganda. Binaboy na ng matarantadong itong binoto natin, ngayon gagamitin na yung konstitusyon. At gagamitin yung armed forces at mga PNP to suppress the people. Putang ina nyo, gusto nyo revolution talaga? Ha? Tarantado kayo.
At lahat ng susunod sa akin, lahat ng susunod sa FGF, sumunod kayo. Hindi yung panay salita lang. Galit-galit. Tanginang yung mga, pwede ba yan? How can you live through each day na you are tolerating wrongdoings? How can you tolerate? Ano nangyari sa honor system natin? Ano nangyari? Tapos itong long gray line, nasaan na kayo? You're silent about it. Pagka nag-turn around yung sitwasyon at saka kayo maglalabasan, go, congratulations, Madam President, congratulations. Putang ina nyo, mga oportunista. Sorry maglalabasan kayo pagka tapos na. Naglalabasan kayo pagka wala ng danger. Pero yung mukha ninyo ayaw yung gasgasin. Putragis kayo. At pagka nagwagi sila, mawala mga Duterte. Paano na? Iyak-iyak kayo? I'm worried, mga kababayan, as well as the other commanders of FGF. We are all worried for the future of this country. I know kayo mga citizens, you are worried also na ano na nangyari sa bansa natin. Pero huwag kayong magsasabi na AFP na lang, wala ng pag-asa. Iba nagsasabi na wala ng pag-asa. May pag-asa. As long as there is what you call the Filipino, 119 million of us. Kahit nga 10 million lang, 20 million, there's still so many of us na hindi matatakot. The AFP is 150,000. The PNP is 200,000. Let them draw strength from the Filipino people. No? Tayo ang magbigay ng tapang sa AFP ninyo at sa PNP ninyo. Tayo ang magbigay ng righteousness, ng tamang asal sa kanila, ng tamang pag-iisip. Ipadama ninyo sa kanila, sa AFP at sa PNP.